Hindi. Walang kalsada dito, walang infrastructure, walang mga sasakyan. Wala! Praktika wala. Ang flight iisa lang. Welcome po kayo dito sa aming Batak Center po. Masalamatin kami sa inyong pagpunta. Nag-umpisa kami 1991. Hardly mga 2,000 lang ang visitors. But in 2009, we are already number 10 in the industry for the entire tourism industry in the Philippines. 2007, almost 100,000. The profile of tourists is also changing. So our community should have the capability to adapt to a particular situation. Dati po, nagtutulakan, lalo na kung ang guest. Nagtutulakan ang boatman. Sinong mag-guide? Sino magbo-boatman? This direction or this direction? This direction? Foreigner yan. Siyempre po, mag-i-English sila. 2 years ago, yung mangrove paddling, gumagapang yan sa hirap. Tourists and visitors has been telling us, oh, it's so beautiful here, but we need more information. And who gives the information? Adi tayo yan. We need to educate more. Magandang gabi po. Welcome po dito sa Iwahig River Firefly Watching. Ako po pala si Ral. Sa 100,000 hectares po ng mangrove sa buong Pilipinas, yung 40% po dito po makikita sa Palawan. Then yung 60 spread na po siya sa buong Pilipinas. Saka mahalaga po sa atin yung mga mangroves dahil kung meron po tayong 1 hektarya na healthy na puro mangroves, makaproduce po tayo ng 1.08 tons of fish every year. Sa buong mundo po may 2,000 species po tayo ng mga firefly. At yung ilaw din po nila, yan din yung pang-defense mechanism nila sa mga predator nila. Mayroon din po silang dalawang chemical. Yun po yung magnesium ion and adolescence triphosphate o yung ATP. Pag nag-inhale po yung oxygen ng firefly, nagkakaroon po ng chemical reaction sa lower abdomen po nila. Kaya po sila umiilaw. Kaya yung firefly po, yan din po indicator natin na healthy pa po yung environment. Fresh air po, saka fresh water pag may mga fireflies. Yung firefly po ang buhay namin. Kailangan namin protektahan ang mga puno dyan, mangrove. Pag nawala po ang puno, mawawala ang firefly, wala na rin itong firefly watching. Watching na lang. Lumitaw po dito na mataas naman po yung environmental protection. Yun nga sabi namin bakit may lumilitaw din na mababa. Ito po yung sa waste segregation o yung enforcement ng tinatawag nating solid waste management, ecological solid waste management. Yung unang katanungan natin, nasunod ba ang mga nakatalang kasunduan sa ECC? Nasunod siya. Kasi kung hindi yan nasunod, hindi natin may papatuloy ang trabaho natin dito kung hindi nasunod. Hinihiwalay ba ng tama ang mga basura? Opo, meron po. Sa totoo lang ngayon, no? Yeah, may pintura pang blue. Tapos meron pa yung nilagay ng halimbawa tanggal na sa sako, cellophane, sako, tapos niipon sa isang bahay. Sa pamamagitan ng monitoring tools ay natutukoy natin kung ano yung mga problema o hamong lumalabas na hindi gano'ng binibigyan pansin ng mga tao sa nagpapatupad ng community-based sustainable tourism dito sa Puerto Princesa.
napakayaman ng Palawan. Talagang yung iba rito, takam na puntahan ito para sirain eh. Considering the fact that Puerto Princesa or the Palawan in general is the last ecological frontier. So kumbaga ito yung nahuhuli raw na paraiso when it comes to environment, ng resources na environment sa buong Pilipinas. Napakaganda na magkaroon ng CBSST. And Puerto Princesa Subterranean River National Park. Nagiging responsable yung mga mamamayan na sila mismo yakapin, mahalin at talagang bantayan yung kanilang kalikasan dahil dito sila kumikita eh. Ito ang produkto nila at dapat talaga nitong ingatan at pangalagaan para sa kapakanan ng susunod na sa nila. Okay, move forward, move forward. You're our special tour guide. And your special guest also. Good afternoon to everyone. I am Lady Mangrove, your tour guide interpreter. Hello. Can you hear me, Adiba? Hello, Mangrove. Hello. Yes. On this river banks, we have 4 varieties of mangrove trees. Bakawan. Leaf side, those are male mangroves. Rhizophora apiculata, the scientific name. So complete. Here it is, the fruit of male. Don't look down on this poor boy fruit. Although it is small, in short, it is hard. Really? Yeah. Dahil nga po ito ay community-based sustainable tourism, gusto po nilang ituloy-tuloy ang pag-operate nitong CBST site. At the same time, syempre yung katulad dito sa amin, ang binibigyan namin ng importansya ay yung environmental protection and management. And we are lucky you're here because we learn. And you are lucky because you learn from me. Sinead? We're lucky to be with you. Ito pong tourist spot na ito, dapat ay mapatakbo ng komunidad. Malaking tulong sa komunidad na taga barangay mo. My dear visitors, excuse me again. I will sing a song for you, you like it or not, included to your payment. Halinaw hirang sa barangay Kabayugan. Siguro iisa lang yung bottom line namin dito ng local government unit, ng mga NGO, ng civil society, yung ma-empower yung community eh. Mapalakas sila, mapatatag at magkaroon ng dedikasyon na sila mismo yung mamamahala ng kanilang proyekto o programa at sila mismo yung kumikita dahil kanila to eh. Kanila to at sila dapat yung talagang nabibigyan ng pagkakataong humawak nito. Tayo ay magtanim. As punong barangay, mas gusto ko yung ito ang GWATS na nakatingin lang sa'yo palagi. Nalaman ko rin kung ano pala ang dapat na palakad. Pagkus ay mahalin. Siyempre po mahalaga ang pag-monitor kasi nakita nga po natin during monitoring, ma-address na kaagad natin kung ano yung kanilang mga pagkukulang. I don't believe na ang Pilipinas ay mahirap na bansa. We are a pool of talents at nakita ko yan sa CBST. Ngayon bonggang-bongga, kumakanta, sumasayaw, nag-e-entertain. So we're very happy with it. Sa Bakawan galing. Maraming salamat kaibigan. Kayo ay laging welcome sa Bakawan. Susunod na